Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Hanelet Avincenia, nagsalita na. Tell all sa lahat ng kanyang nalaman kung bakit bawal na siyang bumisita kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino ang may kasalanan? Sino ang dapat sisihin mga kabibig? Hanelet Avincenia, binuking ang plano ni Atty. Kaufman, PRRD, kinawawa at unting-unti pinapatay sa depresyon mga kabibig. Naku po, eto manood tayo sa ibinahagi ni Hanelet Avincenia. I don't know kung itong pagpa-interview ni Ms. Hanelet or itong video ni Ms. Hanelet ay with consent ito sa pamilyang Duterte, kina VP Sara, kina Baste at Pulong. And I'm sure, kina Duterte, kasi ina niya to, baka alam din ni kina Duterte itong video na pinilabas ngayon ni Hanelet Avincenia. Si Atty. Kaufman ba ay kakampi or kaaway? Kayo na ang bahala kabibig makinig tayo kay Ms. Hanelet sa kanyang eksplosibo na mga pasabog mga kabibig. So heto i-share ko sa inyo, tapos makinig tayo. Ito ay sa Buljakan TV ni Maharlika. Ms. Hanelet Avincenia, nagsalita na, pinagbawalan makadalaw kay PRRD. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi, sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. Ang napansin ko, parang namumula ang mata ni Ms. Hanelet. Parang pumapayat si Ms. Hanelet, mga kabibig. At parang pagod, puyat, malungkot, mga halong emosyon na hindi nakakaawa si Ms. Hanelet actually mga kabibig. Kasi hindi natin ramdam kung ano ang kanyang mga emosyon ngayon because nandun siya sa The Hague, tapos tayo nakapanood lang, nakichika lang sa mga nangyayari. Well, in fact, hindi natin alam kung ano ang mga pinagdadaanan nila. Lalo na ngayon na pinagbawalan na siyang makausap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano kaya ang reaksyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Ginanyan niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, ako kasi nurse, diba, na-assess ko siya. Yung first time ko itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Uy, in fairness tingnan mo, parang pinipigilan ni Ms. Hanelet na umiyak at nakita na niya na ang collarbone ni Pangulong Duterte ay lumalalim. So payat na payat talaga si Pangulong Duterte. Try to imagine yung collarbone mo dito, lumalalim. So, it means, ewan ko kung kumakain ba si Pangulong Duterte, may maganda ba kayong pagpagtulog, lalo na ngayon na hindi makabisita si Ms. Hanelet. Of course, worried si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun. Tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na Tapos, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos, the following day, wala na akong visit.
Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP kasi news yun eh. Pareho kami ng sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo na nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings ako. I didn't receive any. Oh. You know, so si VP Sara may 7, 9 warnings from ICC. Si Ms. Hanelit, walang warning na nakuha galing sa ICC. So na-shock na lang siya na hindi na siya makakabisita. Oh, gaano ba kalaki ang kasalanan ni Ms. Hanelit na hindi na pinagbawalan na siya na bumisita kay PRRD? Ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you, pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Makaano na ako, no? We cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doong ma-discuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So I have nothing against you. So alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. Correct. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? Ang sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it, and then if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 ba nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din. Sila VP din, di ba? Pag sa laban ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya pa turno na ako ni karon. Turno na ako ni karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression na. Ngayon sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Ang panahon ko, maawa ka na lang. Several times ako nag-email. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. So makakausap lang. I'm telling you. So makakausap lang ni Kaufman si Pangulong Duterte 1 hour per day. So Monday to Friday, may 1 oras si Kaufman kay Pangulong Duterte para mag-usap. Diba?
I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na may mabisita siya, at least may makausap siya na family. You know, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko 'di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? You should get more information about the man. How can you Ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? Correct. He's 80 years old, and then marami na siyang alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall. Correct. Malalo na nung nagpresidente siya, mga ganun. So, yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Correct. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket, right, just to come here, and it would cost them how many thousands of pesos para maka to. Kaya ako nandito, kaya lang siyempre naawa ako. Awa. Alam maiyak na iiyak na lang. Alam ni Mayor Baste kung ano na lang ang naiisip ko. Kahit ano na lang. Sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So nananawagan ako, alam ko every time na mga Pilipino, magdasal tayo. Samahan natin si VP Sara, sabi niya na miski siya na lang mag-isa. Totoo yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, walang jurisdiction. Samahan natin siya. Samahan natin siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Ito, tawa. Kasi si Kitty kasi may tawag pa rin siya. May bagong siya. Kanina lang ito. Galing daw kay yung isang kay Claudia doon sa isang lawyer na nag-visit. PRD sends the following message to Hanilet. My undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you. Oh my goodness, kabibi, grabe, no? Nung, alam nyo kabibi, sobrang gulo. Tapos may mga tao pang dumadagdag sa istorya. Hayaan na lang kaya natin ang pamilyang Duterte na tawag dito. Sila lang nakakaalam kung ano ang mga nangyayari. Ang sa ating nandito, happy tayo pag magbibigay sila ng updates. Kung hindi sila magbibigay ng updates, okay lang. Pero we keep on praying for Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang mga komento ng mga netizen ngayon. Yung iba na ininsulto pa ang isang alwetera sa post ni si Miss Hanilet. Kaya nga alternate family visit, oh Lord help. Ma'am H, gahila ko sa imong interview. Nakaiyak ko eh. Kita naman natin na pinipigilan lang, kinokontrolan ni Miss Hanilet. Parang feel ko talaga gusto mong sumabog ni Miss Hanilet pero hindi niya magawa kasi naka-video, may mga questions. As normal people as we are, talagang napakasakit isipin na turno mo na, part mo na bisitahin yung mahal mo sa buhay tapos pinagbawalan ka. Malaking tao ang nasa likod nito. Grabe mukhang kasabwat nila si Bangag daw at si Kaufman. Dasal lang ang maitulong naming ordinaryong tao na sana makauwi siya ng buhay, sana di na
makakatulog ang mga taong may gawa kay PRRD. Digin sana ni Lord ang panalangin ng taong bayan from Joyce Bacante. I think nabayaran na rin si Kaufman daw, sabi ng mga netizen from Cariza Medinopol. Hindi natin alam, mga kapibig, ang lahat ng istorya. Basta nakuha na natin ang statement ni Ms. Hanelet na meron na siyang nagawang violations, tapos na-shock lang siya, na sinabihan na siya na hindi na siya pwedeng bumisita, cancel na ang kanyang pagbisita kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So wag na nating dagdagan pa ang nangyayaring guluhan ngayon. Wala po kaming magagawa kundi panalangin para sa inyong pamilya, lalo na kay Tatay Digong. Magpakatatag po kayo. May awa ang Diyos, hindi kayo pababayaan. From Malo, Saclolo, Mauricio. Same with me. Ang tanging maibibigay lang namin, panalangin, na sana mabigyan na ng konting liwanag ang sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagplano, kung sino man ang kasabwat sa mga nagplano, sana hindi nila maranasan ng sobra-sobra pa kung ano ang pinadanas nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pasakit sa immediate family. Tama pa ba yan as a lawyer? Si Kaufman pala ang nagpigil. Ay. So yung kabibig, yun ang nangyayari ngayon. Yun ang statement ni Ms. Hanelet. And iba't ibang sentimiento, iba't ibang reaksyon. Yung iba naiyak, gustong umiyak. Yung iba talagang tiningnan kung ano ang reaksyon ni Ms. Hanelet. Parang may namumuong luha pero kinokontrol ni Ms. Hanelet. At least, yung grabe yung last message ni Didong, no? My undying love for you. Talagang mahal ni Digong si Ms. Hanelet, mga kabibig. So, yun lang muna ang ating Linis Libak-Libak for today. Maghintay tayo ng mga more updates hinggil kay Tatay Digong Duterte at magpasalamat tayo kay Boljak TV, Maharlika, na binigyan ng time si Ms. Hanelet para magsalita at para linawin ang mga haka-haka at mga spekulations kung bakit hindi na siya pwedeng bumisita kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun lang po, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.